Kumuha kami ng higaan dito makinig kami. Kasi kapag hindi ka nag-guess sa Panginoon, maraming dimension ng tungkol sa Panginoon ang mamimiss natin. Exit naman ako dito. Disqualification yung nakikita ko sa sarili ko. So I agree with them. Hello Christians all over the world, lalo na yung mga taga Zimbabwe, taga Yemen, taga Iran, taga Iraq. Amen. Hello, everybody. Hi guys. Welcome to After After Sunday Sunday Podcast. Podcast. Kamusta naman kayo, no? Kamusta kayong lahat? Yeah. Yes, we're Kamusta? K-Pass. Mas parang may mga tao sa paligid natin. Tsaka dalawa. Ang dami natin True. nag-multiply. Ayan. Sino ba sila, Pas? Yeah, until now we're here and meron tayo bago kasama. Pero just want to ask mga viewers natin, do you consider your age when you want to become a pastor? Because tonight, we have a guest na just like us, said yes to the calling of the Lord to become a pastor at a young age, no? Pero not just young age, but At a the very very young young age. age. That's right. Yes. Very, very young. Right? So, before anything else, let's introduce them. Sino ba sila? Amen. Siyempre, ladies first. ladies Without further choice. ado. Yeah. We have Pastora Hindi naman Annalyn. magpe-prepare ng ganyan si Pastora. Mendoza Ay, kung wala Casimiro. sa podcast, diba? Mr. Ay, and Mrs. Casimiro. Yeah. Pastora Annalyn, kaway ka naman sa camera. Welcome, Pas. Shy type. Ayan. And of course, syempre, kabiyak niya. Pastor MJ Casimiro. Pas! Say Oo. hi. Say hi to the video first. Konting lang, no? Konting Yes. pakilala sa kanila. Si Pastora Ann, tsaka si Pastor MJ, isa sila sa mga kamanggagawa natin dito sa Temple of Yes. God. At kasama namin sila way back. Before we became a Oh, pastor. bago pa kami Yeah. mag-pastor, sama-sama kami at sabay-sabay kami naging leaders, sabay-sabay kaming halos sabay-sabay nga kami naging Kristiyano eh. Yes. Naging Kristiyano, naging leaders, tapos nauna sila magpastor. No, Yeah. nauna sila maging pastors, tapos ngayon, andito kaming lahat ngayon, magmula doon sa dulo. Apunta rito no, mga pastors. Mga batang. Yung mga ambabata naman ng mga pastors na to, no? Bakit kaya ganyan yung mga pastors ngayon? Pero we believe, no, galing na sa Temple of God, yung ating Panginoon, no, He doesn't call the qualified. He Yes, qualified the called. No? Yung kung sino yes. yung mga Amen. tinawag, ginagawang qualify yan ng Panginoon. Pero silang dalawa, they are more than qualified. Wow. Wow! Kumbaga ang resume talaga. Wait lang pa sa, parang ang tahimik naman ng dalawa natin. Hindi, mamaya kasi magta-talent portion yun. Di sila ganyan eh. Mahihain pa sila. No? Ayan, pero ay di ko na sila masyado ang papakilala. Hayaan nating kilalanin natin sila sa likod Yes. ng camera. Yes, that's right. Kumusta kayo mga Kamusta muna pastors? po Kamusta kayo? ang ating mga pastors? From Temple of God, Muzon. Muzon. Yeah. Amen. Amen. Oh, Kamusta kung may kayo? mga viewers tayong taga Muzon, Oh, yung mga you pastors are na. welcome Uy, sa church. Comment kayo Comment kayo please. Amen. Shout out daw. Kamusta ang, kasi Sunday ngayon guys, so literal na katatapusan ng mga services natin. Kamusta ka ngayon, Pas? Yan, no? Alam nyo kanina, umaga pa lang siguro, i-ready mo na yung sarili mo. Pero hanggang ngayon, sa Panginoon pa rin yung araw na to. Amen. Para sa Lord. So Every parang day. sobrang hectic ng araw nyo ngayong araw. Sorry po. Umabot pa hanggang dito, di ba? Oo. Si Pastora Ann, kamusta ka ngayong... Kinakabahan kasi sa audition na to eh. Kasi may audition dito. Ayan, masaya kasi kanina sabi ko parang nakaraan ko pa talaga nilalong. Sabi ko sana makapag-fellowship kami. Oh, ayan, no? Sinabi ko May naman camera fellowship pero yung may camera parang yung may camera parang na starstruck ako. May camera pero sige na nga. Ayun, pass. Okay naman. Pero alam nyo ba, ganyan din po kami, no? Para alam nyo mga viewers. Ganyan din kami nung una nating podcast, di ba? Nanginginig kami, hindi ko yung makapagsalita. Tsaka ang awkward sobra. Sobrang awkward, Kaya di ba, gets may natin yung mga camera. guests eh. So para sa inyo to mga viewers, kaya mag-comment po kayo. Mahihain sa camera pero makapag-preach powerful eh, no? Alam mo naman din talaga eh. Yeah. No? So they became a pastor since, anong age nyo po? Oo. Okay, Kami nag-yes sa sobrang Lord. curious din namin sa age.
course sila din. Di ba sabi natin kayo na very, very young age? Yes. Siguro mga 12. Eto guys, magugulat kayo kung ilang taon si Pastora ang naging pastor. Pass. Ayun. Youth pastor at the age of 18 years old. 18. Oh, 18? Ano 18 ginagawa mo nun, Pas 18? J-Ron? Secret! Bawal sabihin sa camera. Diba? Sobrang bata. Loko-loko The pa early nung age. 18 eh. Oo. Hindi mo pa iniisip yan eh. Parang ako encounter ko lang yun sa Lord. Kaka-encounter ko lang sa Lord. I was 18 years old that time. How But about si you, Pastora ang nagpapastor Pastor na. MJ? Naalala mo ba? Ako, ano eh, yung year 2021 yun, siguro mga 22. 22. Ngayon pa nag-compute, Pas. What? 22 din? 22 years old. 26 na ngayon eh, so siguro. Wow. 22. But youth pastor din, Pas. No? Ano ba ako? Hindi, pastor na yon nung time na yon. Okay. Ano, taga ito, Pastor Romy yata yung nag-ano sa akin. Nag-ordain. Ito na-curious lang ako on the spot. Bakit at that young age? Natanong na namin ito sa mga sarili namin eh. Pero kami mga 23, 20 4, plus. ganyan. Ito si Pastora 18, 22. Ganon ka bata. Anong nag-udyok sa inyo? Para, Anong Oo. kinain mo at umoo Hindi, ka? tsaka pwedeng sabihin nila na baka based on emotion lang that time. Sobrang mong pagmamahal sa Yeah. Lord, diba? well, this question naman comes from yung admiration. Yeah. Siyempre, di naman namin kayo kine-question, ba't ang bata? Siyempre, we admire that. So, Amen. bakit lang, ganon kabata Parang na guess? ang hirap niya sagutin ng isang sagutan. But, ano ba yun? Pwede bang idaan natin sa kwento siya? Okay, good. Pwede naman Pass. pass. Gusto mo kumuha kami ng higaan dito makinig kami sa... Oo. MMK Pwede mo naman ba siya yan, kwento Pass? in 2 minutes. May oras. Kasi, ang naaalala ko nun, grabe yung short-term memory. Ang naalala ko nun kasi, grabe yung struggle ko nun bilang Kristiyano. Parang wala akong kaparehas. I mean, yung parang yung kasabayan mo na ganun din katindi yung pinagdadaanan. Tapos parang, to make the story short dun sa part na yon, parang umakit ako ng prayer mountain. Para lang dun sa nararamdaman ko na sabay-sabay, bakit sabay-sabay yung problema ko. Pero Kristiyano And pa then, lang ako, new Christian pa lang ako. Around 15 years old ata ko na born again. Tapos pag akyat ko ng prayer mountain, sabi ko, dito lang ako, hindi ako bababa. Kasi ayoko na ng mga tao sa baba. Mm-mm. Tingnan mo, parang ironic, no? Ayaw mo ng tao sa baba. Pero pagbaba mo, pagpapastor ka sa mga tao sa baba. Pero Masya. wala pa sa part na yun. Pag akit ka ng prayer mountain, ayaw ko ng lahat ng tao. Talagang parang nagkaroon ako ng galit. At the same time, nung pag akyat ko doon, parang ang pakiramdam ko, hindi ako bababa. Nanghihingi pa ako ng pera nun sa papa ko. Sabi ko, pa, i-extend mo ako dito sa prayer mountain. Diyan sa may Antipolo. Yun, Gethsemane. Kasi parang 600 ata a day doon, a night, parang ganon. Tapos sabi ko, nakapangako na sa akin si Papa. Nung sabi niya, sige, papadalan kita. Tapos nung third day siguro na naandun ako, hindi niya na ako pinadalan. So, no choice ako. Bumaba ako. ka Ayoko pa bumaba. Tapos nung bago ko bumaba, si Pastora Glenda, parang kung tama ko nung naaalala, pinagpe-pray niya na pala ako as pastor noon. Tapos, ang naaalala ko, ayokong sagutin yung call kasi nararamdaman ko yung pain. Ayoko nang kausap kahit sino. Tapos, mula umakit ako ng prayer mountain, hindi ko sinasagot yung call niya. Tapos pagbaba ko nung jeep, saktong pagbaba ko ng jeep is along the way na yung bahay nila. Pag ano. Bigla siyang nag-call, tapos sabi niya, alam mo, pag hindi mo sinagot yung tawag, isa yun sa sign na hindi ka hindi pastors. Parang ganon. Tapos nagulat ako kasi yun lang yung moment na sinagot ko yung call niya. Tapos nanginig yung kalamnan ko noon kasi parang very powerful yung yung pagkasabi niya. May isang moment na meron kayong kayo yung nag-organize na Tikiling. Meron kayong camping noon. Alam ko yun yung first camping ng youth. Life-changing. Tapos, si Pastora Glenda yung noon. Ito yung moment na kina-confirm ng Lord eh. Si Pastora Glenda yung nagsasalita noon, nag-altar call. Sabi niya, kung nandito ka at may calling kang pagpapastor, pumunta ka sa unahan. Tapos yung pa ako, dumulo ako kasi ang labo, wala ako dyan, hindi ako kasali dyan. Dumulo pa ako. Tapos nakita ko yung pa ako, nanginginig, tinatawanan ko yung sarili ko, bakit ka naglalakad?
yung pakiramdam na yan, confirmation na parang, ay, hindi ko pag-aari yung katawan ko kasi iba yung kumikilos. Iba yung kumikilos. Parang may sariling buhay yung katawan mo. Doon mo makakonfirm, hindi akin yung katawan. Doon sa tumatawag. Amen. Ayun. So, yun yung naging story Si ni Lord Pastora talaga. Ann. Yeah. Oo. Actually, yung nag-yes, si Lord. Tsaka hindi siya God's nag-yes, move. tsaka hindi siya nag-yes specifically sa tao. Parang ganon, yeah. Sa Diyos talaga siya nagkaroon ng covenant. No, alam nyo guys, konting trivia lang din, no? Konting trivia. Kaya sila rin yung nag-guest namin. Kasi it's their wedding month today. Yes, This March month, March, 26 is Right? their first Wedding anniversary nila. Wow! Wow! Napaka ng Lord, no? Timing ng Lord. Oh, yeah. O, later Actually, na natin yan pakiligan. Then, pag-usapan nila. Yan. No, actually guys, sa aming mga magkakaibigang mga youths, no? Mga sila yung kauna-unahan na kinasal last year, no? Sa mga magkakaibigan. After nila si Max tsaka si Rachel. Tapos after nun kami naman ni Pastora Kleng. Kamusta ang buhay may asawa sa ngayon, no? 1 year, no? Kasi kami months pa lang eh. No? Kayo, eto, gusto ko marinig si Pastor MJ. Si Pastor MJ, kamusta ang buhay may asawa? Masaya. syempre. Wow! Masaya. Ito yung time na parang labo-labo na yung oras. Oras mo, di mo alam kung... Tsaka 1 year na yun nakalipas. Galing, One year na Ang kami. bilis talaga. Akala ko last month lang yun eh. I still remember kung gano'n yung stress lahat. Picture natin nakaraan eh. Yung preparation. Diba yung preparation, yung... Yes. Diba? Wala lang, 1 year na. Anong Bilis talaga ng labo-labo? panahon. Anong labo-labo? Linawi mo yan. Away yan. Pag-uwi. Labo-labo. Alam mo, parang pag magtrabaho ka maghapon, tapos may church ka sa sa gabi, tapos pag asawa ka naman, ubos na oras mo. di ba? Oo, Wala ang ka sa daming sarili mo eh. responsibility. Oh, ang dami mong hats na sinusuot, no? Kaya lagi ko siyang hinahanap. Ayun eh, oh. Ogie daw, lagi hinahanap. Pero pas, so far, mga tingin mo hanggang kailan yan? Alin ba basa nandun? Hindi. 1 year, no? Yes, Parang ganun lang yes, lumipas yung isang taon, no? Oo. Kamusta? May mga na-discover ba kayo sa Oo, isa't isa? ang dami talaga. Ang dami mga lumabas na Bilis sumagot ni Pastor MJ. Oh, no? Ang nanginginig dami pa. talaga. Wala kasing mic si Pastoraan eh. Pas, bigyan mo ng mic si Pastoraan. Bigyan mo ng mic si Pastoraan. Ano yung mga na-discover niyo pa sa isa't isa? na-discover namin kung sino talaga yung masipag. Yun talaga. Yun talaga. At siguro sino yung matipid talaga. Sino talaga yung malakas kumain. Mga ganyan. Mas nakita nyo yung differences nyo, yung Oo. similarities nyo. Nasukat ko din yung sound ng hilik. Ay na, yung mga ilik-ilik, no? Yung sound ng hilik. Parang minsan gusto mo siya i-hands, no? Pero Ay, sa totoo, leeg, sa Pas. leeg, sa leeg. Nilalayas ko yun habang katabi ko sa Sa leeg. Lord. Yun. Kung sa tulog kasi aminado na ako doon. So, pero nung na-time na parang narinig ko parang umilik din pala. Binalik. Maraming mga nadidiscover ang isa't isa, no? Pag mga bagong kasal. Pero gusto namin itanong sa inyo, no? Yung ano yung naramdaman nyo? Kasi bagong kasal kayo eh. Balik lang tayo, konting backtrack lang tayo. Bagong kasal kayo noon, tapos tinalaga kayo bilang mga local pastors. Yeah, after the, Pagka sila halos ikasal, ng parang wedding. nagpahinga lang sila ng mga ilang months. Tapos tinalaga kayo bilang local pastor ng Temple of God Muzon. Kamusta yung ganong experience? No? Na, ano kayo, fresh kayo from, alam mo yun, sa wedding, tapos biglang ang honeymoon nyo Sunday service. Joke lang. Then did you feel unprepared, overwhelmed? Ano ba yung mga naramdaman nyo? Yung ang bigat ba ng mga pangyayari? Kasi ang bilis eh. 'Di ba? Ang dami agad nangyari. Sa akin kasi, kung ako lang yung mag-iisip, parang unprepared. But then, kasi si Lord laging nangungusap sa akin, through dreams and sa heart, no? Sasabihin niya, dadalhin kita sa ganitong lugar, at ganito yung mga gagawin mo. Pero, nung sinabi na magpapastor kami sa isang church, alam mo yung bilang tao, parang bilang tao lang Hindi eh. ko kaya yung gano'n. Oo. Actually, yun yung sinabi namin. Sigurado po ba kayo na binibigay niyo sa amin yan? Hindi talaga sa pagiging humble, pero parang parang hindi ko, sabi ko nga sa kay Pastora Sampas, parang hindi ko nakita yung sarili kong nag-head ng isang church. Pwede as support, pero
ewan ko po kung anong nakikita ng Lord, pero hindi ko siya nakita prepared na prepared nung una. Pero habang tumatagal, Wow. nakita namin yung grace ng Lord more than nung single. More than nung single. Gusto mo Amen. ikwento? Ikaw, Pas. Yung experience ko nung time na yon, tag ito. Um, ano ba? Ako yung sa totoo lang, ako yung naka-receive nung time na magmi-mission kami sa Amazon. So, magpapastor kami doon, pero wala kaming anything na nakikita na anong meron. Ano bang gagawin namin? Pero ang na-receive ko lang noon, sige, sunod ako. Yun yung. So, nag-usap kami dalawa. Ako yung naka-receive, pero siya pala yung gagawing pastora. So, siya yung magiging head. But same naman kami ng ginagampanan as pastor doon sa church. Hindi kasi nung bago kami mapunta sa Muzon, kagagraduate ko lang. Ay bago ako gumraduate, kinasal kami. Tapos gumraduate, tapos biglang nagkaroon ng church in 6 months. In 6 months, so parang halo-halo. Actually, ang ganda po ng tanong niya. Kasi sabi ko, halo-halo parang palabok sa utak ko. Pero ang pagsunod, na kay Pastor MJ. Buti na lang siya yung masunurin. Uy. Amen. Masunod Ayan. lang ako. Tsaka sa gantong experience at usapan, parang huwag kayong matakot na sumunod sa Panginoon. No, wag sila, kung nandito kayo nakikinig kayo ngayon, ay nakakatakot tumunod sa Panginoon, ang dami palang pwede mangyari sa buhay ko, ganyan, ganyan. Kung kasal, tingnan mo kami, si Pastor Jerome, walang asawa yan. Single. Single yan. Ready na to. Ready na. Single yan si Pastor Jerome. Kung may nakikinig ka, live promotion. Hindi, kidding aside, ibig. Meron kang panaginip na ito, mukha. Yun na yun. Ito na yun. Right. Ibig sabihin, single, married, young professional ka man, children, youth, kung tinawag ka ng Panginoon talaga, tinawag ka no? Hindi mo pwedeng sabihin na, saka na, after na ng kasal, kagaya nga ng sinabi ni, May binubulong to. ano daw sabi niya? Wala, kasi napag-usapan na namin to, na wala naman talagang ready. Walang tinawag ang Diyos na sobrang prepared, malakas, diba? Come as you are. Amen. Kagaya nga Naalala nung, ko lang kwentuhan namin last time. kagaya ng kwento nilang dalawa, no? Kung normal na tao yon, pwedeng sabihin, parang saka na ako magpapastor pag tapos na ako aral. Saka na ako magpapastor pag nakasal na ako. Saka na ako magpapastor pag 40s na ako, ganun. Pero pag tinawag ka ng Lord, parang lahat ng plano ng tao nawawala. No, tapos napapalitan niya ng plano ng Panginoon. Pero, sige go. Sorry. Tsaka akala na, baka kasi isipin ng viewers natin, bakit gano'n naman? Parang ang bilis sa kanila. Pinagpastor, ang bata pinagpastor, pinagawak ng church. Ganyan ba sa kanila? Mga gano'n, di ba? Pero akala lang natin mabilis na, pero hindi natin alam. Pinaprepare pala sila ng Lord May dun process. sa matagal nilang paghihintay sa waiting season nila. Una, Ayan. sa marriage, yung waiting season nila before sila nag-I do sa harapan ng Lord. And yung waiting season nila para bago sila mag-I do sa church mismo, 'di ba? Mabilis lang siya in a span of 6 months, sabi nga ni Pastora. Pero before yung 6 months na yun, yung taon na pagsisilbi mo sa Lord, mga behind the scenes mo, yun yung preparation ng Amen. Lord. Tsaka, Yeah. it's very biblical din naman. May mga nauunang nahuhuli. True. At saka mga nahuhuling nauna. Guys, nung nandito ka, tandaan mo na iba yung timeline ng tao sa timeline ng Diyos. No? Kung sa tingin mo, ganito, ganyan, pag in-scrap lahat yan ng Lord, hindi, ito yung gawin mo. Pero tanong ko sa kanilang dalawang mag-asawa, nung nag-pastor ba kayo, did you encounter, naka-encounter na ba kayo ng, yung mga doubtful na comments na magmula dun sa mga, yung mga church elders na, ano ba, yung mga ganon. It's normal, no? Hindi porket sa simbahan ka, lahat holy, di ba? Hindi porket sa simbahan ka, lahat ganito, ganyan. United ng utak. Oo, diba? hindi ganon. Pero, again, nasa katawan tayo, we're in the flesh. May mga na-experience ba kayong gano'n na, bakit ganyan? Yung mga tumaas yung kilay. Hindi lang tumaas yung mga napunta rito yung kilay. And how did you handle that? Paano nyo siya hinarap at a very, young age? Ako siguro kung ililista ko, puro kasi
disqualification yung nakikita ko sa sarili ko. So I agree with them. Pero alam mo yung habang binabattle mo yung parang wala nang laban, mag-agree ka na lang sa kanila. Pero parang habang iniisip ko yung sinasabi nila, kinakampihan ko din sila. Alam mo yung Lord, siya eh. Grabe yung pangungusap niya sa'yo na hindi true, dahil kaya mo yan hindi ganun din. Dahil true love, ibababa niya sa'yo yung love mo sa mga tao ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. And then you will forget those, yung mga disqualification na yun. Actually, ginawan ako ng paraan ng Lord to the point na parang nawalan ako ng pakialam. Or Binulag ka sa ng kanila. Panginoon? Yeah, ganyan. Parang kang nabulag. Sabi nga ni Pastora Jessa, binulag ako ng Panginoon. Parang ganon. Parang kang nabulag na lang. At the same time, hindi mo binigyan ng panahon yung ganon. Amen. Pero hindi dahil magaling ka, kundi parang merong something na inside you at saka around you na nagpupush sa calling mo. Kahit may ganon. Amen, amen. How about you, Pastor? Pastor MJ, ikaw. Alam niyo na yung time na yon, nag-i-start ako, parang sinasabi ko pa lang sa mga pastors, sa mga kasama natin dito sa church, maging sa magulang ko. May mga, sa umpisa parang sila, pag-isipan mo muna mabuti, ganyan, di ba? Sure ka na ba? Mga ganyan yung tanong eh. Diba? Tapos, alam niyo yun, pag nakikita nilang, tinatayuan mo na, kahit wala pa. Sila na lang sasabi na, sige, para sa Panginoon, i-go mo yan. Pero ito yung yung narinig ko sa kay nanay. Sabi niya, parang nag-uumpisa pa lang siya maging makilala sa Panginoon. Sabi niya, may mga tao na hindi papanig sa'yo, tapos may mga tao naman na papanig sa'yo. Sabi ko, parang hindi ko maintindihan. Bilang isang pastor, parang sinasabi niya na parang yung iba, okay sila na mag-pastor ka. Yung iba naman, dahil parang, no, hindi, bata ka pa eh. Parang hindi mo pa kaya, parang ganun. So, parang yung iba sa'yo, sige, i-go natin to, i-push natin to. Tapos, yung iba naman, no, wag. Diba? Parang ganun yung feeling. Na sabi ko, oo nga, pinag-iisipan ko mabuti, pero natanggap ko na yung word eh. Natanggap ko na yung sinabi ng Panginoon na ito yung ito yung calling mo. Ito yung calling mo. Yun yung na-experience ko nung time na yun. So, rin. Marami ding bagabag. Oo. Pero at the end of the day, it will not matter, yung sinasabi ng maraming tao. Oo. Ang magmamatter pa rin doon kung ano yung sinabi ng Diyos mo. Yes. At saka yung tanong natin, Pas, na ito, bilang sa atin lahat, na 20s, diba, na nagpastor, parang hindi mo siya sasagutin, by your age. Pero spiritually, kasi magkaiba yung age mo, physically. Siguro yung age mo bata, pero spiritually, syempre may pagkaunawa ka na. So how do you handle that? The first place, hindi mo sila i-handle kasi naiintindihan mo na hindi nila naiintindihan yung calling mo. Amen. Right? So, Ikaw, Pas, may masasabi ka ba? Actually, wala naman. Meron yan. Meron yan. Hindi, may question ako sa kanila. Nintay pa yun. Hindi, di ba What? nga, ang daming mga hearsay at mga kung ano-ano ko yung naririnig. Pero in the end, you still said yes to the Lord. Ngayon, hindi naman natin sinasabing napatunayan nila na mahihirapan kayo. Pero question is, ano ba yung mga hinarap nyo na mabibigat na challenges or trials? Yeah. Habang nandyan na kayo sa posisyon na yan, may share ba kayo sa amin ng mga mabibigat na challenges? Hindi, as pastor na ng church, yung nag-say kayo sa pagpapastor ng church. Ngayon na may hinahawakan na kayong pastor together as married couple. Ako yung siguro ang pinaka-challenges is yung yung balance yung love sa ministry at the same time sa husband. Oo. Yun, kasi parang it's a sin na maging mas mahal mo yung ministry kaysa sa asawa mo. It's a sin.
So, paano ko mamahalin yung asawa ko na hindi ko napapabayaan yung church at the same time. Kinikilig. At the same time, tama yung time mo sa ministry at saka yung love din sa kanila. Kasi magkaagaw talaga yan. Kaya nga sabi niya kanina, pag uwi, hindi mo alam kung asawa ka ba, pag uwi mo, pastor ka ba, o tagaluto ka ba, o tagalaba ka ba, hindi mo alam. Pero yung challenge dun, how will you, paano ka magiging balance at the same time, faithful sa Panginoon sa mga tinawag niya sa'yo. Kasi hindi yung calling natin, hindi lang nakaisa sa isang tawag na pastor, kundi calling din na bilang asawa, Yeah. wife. Kung paano mo tatayuan yung pagiging wife, at the same time, paano niya tatayuan yung pagiging husband, na hindi niya nakakalimutan na may But ministry did you din. ever think, that was parang complication? Ito, curious lang ako dun na oo, sa single. Complication talaga yun As na, as a single that is looking. okay. Complication talaga yun na parang, yes, may hinahawakan kang simbahan. Kasi ano po ito for your knowledge, hindi lang to basta ministry lang na part sila ng music team or nag-share ng word. Sila talaga yung mismong humahawak ng church. 'Di ba? Local pastor or head pastor. Pinapastor nila yung miyembro, 'di ba? Hawak na sa kanila yung bigat, yung burden ng simbahan. So, was that a complication na hawak mo yung simbahan, tapos pag-uwi mo sa bahay, kailangan mo pang magpakaasawa? Hindi ba yun napagsasama or napagko-combine? Actually, parang napakaganda ng tanong. Kasi, actually hanggang ngayon, minamaster namin mag-asawa yung yung ano kayo. Yung ganong setup, yung ganong Mm. sistema. Pero yung nasa ministry ka, hindi siya complication para sa akin. Kasi, tama ba? Kasi when you receive something, parang may kinovenant ka sa Lord na Mm-mm. ito, papakasalan ko siya. At the same time, may ministry ako. Parang bibigyan ka ng Lord ng enough na grace to sustain yung Yeah. marriage nyo. At the same time, nagmi-ministry ka. Yeah. Pero actually ngayon ko lang siya na-realize habang tinatanong mo siya. Kasi yung lawak ng in-stretch sa akin, personally lang, kay Pastor MJ, pwede niyo siya tanongin mamaya. Yung lawak ng in-stretch sa akin ng Lord, mamahalin ko pa sila, kami palang dalawa, parang mahirap na, di ba? Yeah. Parang may covenant ka sa kanya na kailangan mong bantayan, no? Mahalin mo ganyan, paglutuan mo lang. Hindi, yung mapapaglutuan mo siya kahit busy ka na, di ba? Mm-mm. Yung mapapagsilbahan mo siya kahit busy ka na. Feeling ko ang sagot dyan, may grace sa Tama. ministry and may grace sa marriage. Yeah. Actually, that's what I'm looking for. That's the answer I'm looking for. Amen. Gano'n na lang ako nagparehat eh. Ulitin natin. Ano natin? Kay Pastor Backboard Ann, natin. yung biggest challenges niya is yung personal, no? Oo. Between ministry and family. Parang gano'n. Wait lang, kaya sabi ni Paul, no, if you marry, if you enter marriage, you will face many trouble. Wala. Ba't nakatingin ka sa Bakit nakatingin ka sa akin sa trouble? Kaya maging single na lang talaga. Kaya parang iba na lang yung Bakit tayo ngayon mag-usap dito? Hindi, ito sa akin, mas lumalim yung ibig sabihin na may grace is sufficient. Hindi lang siya, kasi nga, laging POV ko lang as single. Ibig sabihin din, parang ang dami mo ng responsibility din, na akala mo, aagaw ng attention mo to. Pero yung sinasabi ng Lord, may grace is sufficient. Ako yung magpapalawak ng oras mo. Yung 24 hours mo, pwede kong gawing 24 hours pa rin, pero kaya mo pa rin magawa lahat. Ganun ba? On a deeper sense. Totoo. Yung grasya ng Lord. Ikaw, Pas, anong biggest challenge mo? Bukod kay Pastora Ann. Yung narinig ko, parang poging-pogi ako sa sarili. Wow! Binabantayan daw. Pero yung biggest, tawag ito? Time. Siguro, Huwag ka gumawa ng problema kung wala. bilang lalaki, siguro yung mag-provide. Yung mag-provide. Yung mag-provide yung pinaka, sa akin, biggest. Challenge. Kasi lalaki ka ikaw yung kailangan nung nag-start pa lang ako mag-pastor, parang yun na yung nasa puso ko na kailangan makapag-provide din ako sa family ko, ganun. Yung single At the pa ako same na- time, you do pastoring, Oo, right? parang
ang nakikita nila sa akin, so ako lang yung para sa amin sa magkakapatid, ako pa lang yung unang nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan syempre parang ibalik ko sa kanila, sa Honor mga mo magulang muna. ko yung mga ginawa nila para sa amin, pagsakripisyo. Tapos, pastor ako, so anong gagawin ko? So, yun yung naging challenge sa buhay ko. At siguro hanggang ngayon, so bilang isang pastor at asawa, so kailangan talaga. At ang Lord naman talaga, yun yung sabi kanina, ang Lord talaga magsusustain lahat eh. Yun yung pinangahawakan ko. At siguro ang sa ngayon dahil pinagkasabay-sabay ko silang siguro oras. Sino yan? Sino yan? Hindi yung syempre yung ginagawa ko, hindi yung Pinagkasabay-sabay mo si Pastora Ad, si Kuya Pogs. Ayan. Siyempre, yung time siyempre, yung parang kailangan ng mas yung kung may 24 hours ka, sabi ni Pastor, na kailangan doon maisiksik mo pa. Pas parang maisiksik mo pa kung ano pa yung pwede mong Gets magawa. kita dyan, Pas. Gets kita. Abot kita, bro. So, yun. Gets kita, Pas. Hindi siya komplikado rin na daming tanong. More personal, more on Na-curious. personal. Na-curious ka talaga. Hindi siya komplikado rin na nagpapastol ka talaga ng tupa. Tapos meron, I guess yun, yung meron, parang ganun. Pero, Or you find it joy in your Oo. heart Yun. na actually kasi, Pas, doing no, that. parang pag pastor ka naman, ang pinaka-greatest na kalaban mo, sarili mo din. Mm. Di ba? Parang sila. Yung confliction sa loob eh. Hindi yun sa porket, kasi alimbawa, no, kung pastor ka, ito sharing lang to, ano lang to, trauma bonding lang. Hindi, kung pastor ka, di ba? Tapos, kung pastor ka, tapos halimbawa, pinipersecute ka ng tao sa paligid, you can leave it to Jesus eh. Di ba? Si Lord bahala dyan. Pero kung yung confliction o yung kaguluhan nanggagaling sa loob mo mismo, yun yung biggest problem ng isang pastor na. Anong gagawin ko? Titigil na ba ako? Magiging asawa na lang ba ako? Magtatrabaho na lang ba ako? Those kind of things, no? Kaya, yung mga sagot nila, reality yun eh. Kay Pastoraan, yung kung paano siya, alam mo yun, kung paano niya i-juggle yung pagiging pastor sa pagiging misis, no? Ano yung line na i-cross niya na dapat pastor siya dito asawa siya. Kay Pastor MJ naman, bilang lalaki, realidad din yun eh, na provider mindset na bilang isang lalaki. Pero sa lahat ng yan, mga pastors, no, bagong kasal kayo, di ba? 1 year pa lang, Yes, Pastor. no? At alam nating magtatagal. Alam nating tatagal pa yan. Amen. Alam nating Amen. tatagal pa yan. Pag di may Nakaka-apekto ba na bagong kasal kayo tapos nagmi-ministry kayo together? Either good or bad? Nakaka-apekto ba yun na bagong kasal tayo tapos may ministry tayo? Oh, yeah, tama. Kasi for the longest time na kayo eh. Oo, kayo pinakamatagal eh. Mga master po Diba? kayo, master! Kami ba? Tapos nagmi-ministry na kayo. Ano naman yung difference naman na nagmi-ministry kayo pero this time kasal na kayo. Oo. Like very legal na kayo gumawa ng Ng ano? marriage things. Married things. Ulit-ulit pa? Parang, medyo paano sa akin. nakatulong or naka-apekto yung kasal kayo tapos nagmi-ministry kayo? Mas lumuwag ba siya? Mas humirap ba siya? Alam mo yun, mas gumaan ba yung ministry dahil may katuwang ka na Pastor MJ sa buhay mo? O mas humirap siya? Siguro ang magandang sumagot niyan siya. Sige. Si Pastor MJ muna. Pero safe. Siguro, Siguro! parehas lang eh. Halos parang madali. Walang difference. From dating mag-joke, lang kayo boyfriend Ay, hindi. girlfriend. Parehas lang na mahirap na madali. Kasi parang parehas kaming, parehas naman kaming pastor. Tapos, parehas kaming may church. Nga lang, hindi same ng culture, ng kung ano yung parang Pamamalakad. pamamalakad, Oo. proseso, ganon. Magkaiba. Ngayon, magkaisa kami, magkasama kasi sa church, parang may mga time na pati yung ministry, yung mga gawain sa church, napag-aawayan. Pero, alam niyo, pagkakasunduan natin to, ganyan mangyayari. Tapos, pagdating noon tayo, ba't na iba? Ba't ganon? Ba't iba yung nangyari? Ba't ano pa rin? Ganun. May mga ganong time, pero kung titignan mo,
oo nga no, hindi na lang ako yung gumagawa, hindi na lang ako yung nagtatrabaho, kundi may kasama na May ako. teamwork Yes. na. May katuwang. Sa akin, Totoo. siguro in good way, madali siya. Bakit? Kasi in marriage, tsaka isama yung ministry, parang ano eh, merong ina-adjust ang Lord sa'yo. Sabi ko nga, yung marriage, grabe yung ano niya, yung regalo niya. Bakit? Yung kala mo okay ka na, pagdating mo ng marriage, i-stretch ka pa ng Lord yung ugali Long sapi mo. ring. Totoo, yung pinakahuling ring, sabi. De, joke lang. Pero makikita mo yung difference nung single ka at the same time nung married ka na. Kasi kung 20% yung okay ka, ang akala mo, sabihin natin ngayong married na kami, 100%, 20% lang pala nun yung nagagawa namin or yung grace ng Lord nung meron kami parang nung kami ay single pa. Grabe yung nilawak ng Lord. And yung kung hindi tayo mag-yes sa Panginoon, sabi ko nga, I wonder, mararanasan kaya namin to. Kasi hindi lang kami dalawa bago kami ikasal. Sabi ko, hindi ka lang sa akin nag-yes. Ang kausap mo ang Lord. Ganon din siya sa akin. Ano daw feeling, sabi ni Pastor Jerome. Kaya sa isa sa mga nabasa ko, Jesus is coming, get married. Diba? Yun. Sabi nila, Jesus is coming, diba? Give your time with your family or with your Go na, Paz. ministry. So sa mga mag-boyfriend and girlfriend dyan that you're working in the ministry, consider din niyo yung marriage kasi that's very important. Huwag kasi lang kausapin mo yung katabi mo. Wala naman kasi yan. Wala pa. Single pa nga. Tsaka tulad nung nabanggit ni Pastor MJ na ano, dati magkahiwalay pa sila ng church eh. Yes, oo. 'Di ba? Para sa kalaman ng lahat. Perhaps kasama namin 'to eh. Pastor MJ. Dito sa Lokal Temple of dito God yun sa eh. Pampalay. Ito naman si Pastor Ann from Temple of God Gaya-Gaya. Ngayon nagsama sila. Kinuha sila ng Lord. Dinala sila sa iba. Medyo ano sa amin yun, stretching din sa amin yun. Kasi nawalan kami ng isang Pastor MJ. Pero we believe, ano yun, expansion yan ng Nawala naman kami ng Pastor MJ. kingdom ng Lord. Nakakuha naman ng Pastor MJ yung muson. Yeah. Amen. So, Amen. That's right. masaya pa rin kami. So we're happy. no, mga kapatid. Kahit na umalis si Pastor MJ. Pero in a way, nakaka-relate tayo dalawa, no? Kami ni Kleng. In a way na, kasi parehas lang din naman halos yung setup eh. Parang ganun, tsaka sa mga pinagdadaanan. Kaya, alam ko nakaka-relate ka rin kung kasal ka at nakikinig ka rito. Oo. Pero Pero siguro, ikaw, Pas, pero siguro may- kung live-in ka lang. Di, joke lang. Ano yung tanong mo? Ikaw din ba? May difference din ba? Malaki, marami. Malaki, diba? Sobrang dami. Alam mo, isa sa mga perks na lagi nga naming sinasabi ni Kleng Kleng. Dati kasi, no, ewan ko makaka-relate kayo dito, Pas, no? Yan may mga malalaking gawain, mga General Assembly, Youth Camp. Pag pauwi na kami, ihahatid ko siya sa bahay nila. Oo. Tapos Tapos na naman. pagod kaming dalawa. Alam mo yun? May Tas- ginagawa pa, may hindi pa tapos. Oo, may ganon. Pero isa sa mga perks na kapag kasal na kayo, uwi na kayo sa isang bahay. Yeah. Tsaka Magyayakapan na kayo. Ay, hindi Joke lang. yun. Joke lang. Hindi, Joke mas lang. nagiging mabilis yung trabaho. Ah. Kasi pag uwi ninyo, isang bahay na lang kayo, gagawin nyo na lang yung trabaho ng mabilis. Akala ko kaya mabilis kasi may isang magluluto, isang matutulog. Hindi, parang isa sa mga perks niya. Kasi halimbawa, no, nakakapagod mag-ministry. Lalo na pag mag-isa ka lang, Pastor Jerome, no, nakakapagod siya mag-ministry. Pero yung meron kang alam mong kasama mo Yeah. sa pag-ministry, iba rin siya eh. No, parang mas gumagaan siya. Tapos mas sumasarap ang pag-ministry sa Panginoon. Mm. Kaya if I were you, bahala ka na. Kailan ba yan? Hindi, meron yan si Pastor Jerome. May pinagpipray yan. Pinagpipray niya si Jesus. Si Jesus nga namatay, wala asawa eh. Di ba? Di ba? So, hindi kasal ang kumukompleto sa isang tao. Exit naman ako dito. Eto, last question ko para sa mag-asawa. No? Ewan ko kung last question na ba to. Direct. Para sa lahat to. Para sa lahat. Pwede Oo, dito. para sa ating lahat kasi makaka-relate naman tayo dito. You know? Ano yung message nyo or may gusto ba kayong i-share sa mga, alam mo yun, mga young leaders ng generation na to na meron silang calling sa Panginoon pero feeling nila kulang pa experience ko para sa Panginoon. Ano yung masasabi nyo para sa mga young leaders natin? Iniisip pa nila yung bata sila. Alright. Ganito, ganyan. Iniisip nila, parang hindi pa ka qualified kasi Yeah. hindi ka talaga qualified kasi grade 3 ka pa lang eh.
Hindi, pero di ba, ipag-pray pa rin sa Panginoon. Di ba? Eh, kayo, Pas. Kayo munang dalawa. Sila munang Sila dalawa. munang Ano dalawa. yung message nyo sa Harap mga kayo dun, Paz. young leaders natin out there na may calling sa Panginoon? Sa akin kasi ito na talaga yung era na na makikita mo na walang limitation ang Lord. So kapag nakita natin sa sarili natin na may limitation tayo, my prayer for you is makita mo naman yung overflowing na pagka-qualify sa'yo ng Panginoon in spirit, no? Kapag nakikita mo yung sarili mo na you are disqualified, no? Sabi nga ng isang pastor sa akin sa Peña, sabi niya, tignan mo si Jesus sa'yo. Kapag nakikita mo yung si Jesus sa'yo, mawawala yung pakiramdam mong you are disqualified because He already make you qualified for mula nung nag-union ka kay Jesus. You're becoming qualified. Now, yung faith mo bilang young leader, kung tinatawag ka ng Panginoon, start to look up, Amen. not look down. Amen. Kasi pag nag-look down ka talaga, makikita mo, ililista mo pa nga yun, agree ka pa nga kagaya ng sinabi ko kanina. Pero when you look up, you will be lost in the beauty of Jesus Christ. Hayaan mo lang na mawala ka sa beauty ng Panginoon. Yung ma-enjoy mo yung beauty niya, alam mo magugulat ka na lang yung paa mo nagsiserve na. Kahit walang title, kahit wala kang pinangahawakan, makikita mo na lahat ng ginagawa mo nagpo-flourish because yun yung confirmation ng Lord that you are called, not by the title, no, not dahil may nagsabi sa'yo lang, kundi because you receive it directly from the Lord. Amen. Amen. Sarap naman nun. Thank you, Pas. Para sa akin yung pa-message na yun. Ikaw, Pas. Message to the young leaders out there. Siguro nung time na nandun, alam nyo, totoo yung sinasabi ng mga matatanda na nauna sa amin eh. Sabi na, ang palad ninyo kasi bata pa lang. Oo, no? Lagi mo naririnig yan, eh. Oo, yung time na yon na ang bata pa lang nakakilala na kasi sa Panginoon kasi ang dami nyo pang magagawa. Ang dami nyo pang mauunawaan, ang dami nyo pang pwedeng puntahan, ang dami nyo pang pwedeng atinan, at ang dami nyo pang pwedeng maranasan sa paglilingkod. So, yung naririnig ko nun, parang hindi ako naniniwala, parang wala lang sa akin yon. Pero nung tinanggap ko na yung maglingkod sa Panginoon, sumunod sa tawag niya, dun ko na unawaan na tama pala sila, no? Salamat kasi tinanggap ko tong yung calling na to. Tinanggap ko na tumayo ako na kasama yung Panginoon at ngayon nararanasan ko. Amen. May mga pagkakataon na mapapaisip ka na dapat naglalaro pa ako. Dapat siguro nag-enjoy ako kung saan ako maggala-gala ganon, ko muna yung sarili ko. Pero mas nagpapasalamat ako na sumunod ako sa Panginoon. Amen. At saka kung bakit masaya ako sa paglilingkod na tinanggap ko kahit na ganun pa lang yung edad ko noon. Iniisip ko na may something na nakikita sa akin yung Diyos, kaya niya ako tinatawag. Amen. Amen. Yung preparation ng Lord, pag ikay tinatawag ng Lord, hindi siya nakadepende sa isang sistema halimbawa ng isang church or ng isang leader. Actually, andun yung hawak ng Panginoon sa mga buhay ng mga tinatawag niya. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, actually may nagsasabi, minsan nga naiisip ko, Lord, kung uulitin mo ba lahat ng masasakit na naranasan ko, masasagot ko kayang sigpayag pa rin ako. Pinag-isipan kong maigi yun. Oh. Pero alam nyo, ang sagot ko, yes, Lord pa rin. Amen. Kasi bakit? Kasi kahit maulit yung lahat ng pain, kahit pa sabihin mong preparation yan, minsan di mo na nga, ayaw mo nang intindihin na preparation yan ng Lord, hindi nun ma-validate or parang mapapantayin yung pain na nararanasan mo habang pinaprepare ka ng Panginoon. Amen. Pero, alam mo yung isa lang yung masasagot ko, yung joy and security na ginagawa ng Lord sa puso mo while you are in that season, while you're in the preparation. Kahit sabihin, yung mapapasabi ko, Lord, kahit ulitin mo yung training sa akin, mag-yes ako because I love Amen. you. At Amen. naranasan ko yung lalim. Alam mo yun, kasi kapag hindi ka nag-guess sa Panginoon, maraming dimension ng tungkol sa Panginoon ang mamimiss natin. Yes. But nung nag-yes ka sa Panginoon, it's hard to explain na ang dami mo tuloy natutuklasan na mas malalim pa
sa Panginoon. Yung lalim na yun, ikaw yung nasisecure. Ikaw yung lumalalim spiritually at the same time, ikaw yung sumasaya. Amen. Amen. Kahit beyond material things siya. Amen. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Parang wala na kami That's so masasabi. beautiful. Tapos Sarap. yung sinabi ni Pastor Mayo kanina, yung complicated, actually nung kinasal kami, kasi nagulit-ulit sa akin yung tanong talaga ni Pastor Mayo. Joy ba yun yung nararamdaman? Alam nyo po, nung kinasal kami, na medyo ang dami naming ministry, wala kaming, yung joy ngayon, hindi ko maipantay sa noon. Amen. Yung provision ng pag-yes sa Lord, ibang-iba. Ibang-iba. Thank you very much, Pastora Ann, sa napakasarap na message naman na yun. Wala kaming nasabi kasi tunay totoo yun. No? Ikaw, Pas, meron ka bang message sa mga young leaders natin out there? Meron naman. Ito is not about being a pastor. I think ito ay parang message to those people about God's parang tinatawag ng Lord to do leadership. Hindi lang siya pastoring kasi akala nila pastoring lang yung parang ang taas ng malaking responsibility. Actually, kahit may ministry ka or head ka ng ministry, it's a leadership also. So, yung message lang na minsan iniisip natin that we are too young, too inexperienced, or we feel like parang masyado ka pang bata, ganyan, or yung age ni Pastora na 18, teenager para maging pastor or para maging head ng youth or music, ganyan, kung saan ka man tinatawag ng Lord, huwag din nating isipin na yun nakikita natin, like yung mga feeling natin mas qualified compare sa atin, sarili, na that they are more skilled than us, they are more confident than us. But I believe, that the calling of the Lord is not determined by age, but it's determined by purpose. Wow. Amen. Thank you very much, mga pastors. No? Hindi ko na masyadong papatagalin kasi, alam mo yun, alam ko yung mga binigay nyo, binukas nyo yung nilalaman ng inyong mga puso sa last message na yan. Since this is an after Sunday podcast, sharean ko lang kayo ng konting-konti lang na sa pinag-usapan namin kaninang Sunday service. Ang tanong, ano yung masasabi mo para sa mga young leaders na may calling, no? I just wanna share to you this verse na pinag-aralan namin kanina Sunday service. Proverbs 21:31. Sabi din sa Proverbs 21:31, the horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Amen. If you have calling, ngayong bata ka pa, no, do your part, no? Yung preparation, anticipation, gawin mo pa din, no? Mag-Bible reading ka, mag-devotion ka, sumunod ka sa leader mo, honor your kung ano mang season ng buhay mo yung meron ka, pero do your part. And when the day comes na tinatawag ka na ng Panginoon Amen. para mag-pastor, para maging leader, palagi mong tatandaan na yung katagumpayan hindi sa'yo, kundi magmumula yan sa Panginoon. Amen. Amen? If, kung yung word o yung podcast na to brings comfort, brings peace, brings joy sa'yo ngayong araw na ito, kung anong oras ka man nakikinig, kapatid, you are so much welcome to join us sa aming Sunday service. That's every Sunday here sa Temple of God Sapang Palay. You can connect sa amin through our Facebook page, YouTube page, no? Pwede mo rin i-PM si Pastor Jerome directly. Kung siya yung sagot sa panaginip mo, Kung siya yung mga inaanalangin mo. Pero kidding aside, kapatid, no? If you have been blessed by this podcast, no, thank you din kasi you are also a blessing to us. Pero palagi mong tatandaan na hindi to yung kabuuan kasi hindi naman to Sunday service. Kasi ito ay After Sunday podcast. God bless you guys. Thank you guys. God Bye-bye. bless you. Tanong lang, paano mo ba malalaman na you were called? Pag-uusapan natin yan. Yeah, pag-usapan natin sa susunod. Sa Or susunod if you natin. want, you can comment below. Amen. Oo, tama. Comment Please, down. please like and subscribe. No, Thank tama you yun. guys. No, God bless you. if you have an answer sa question ni Pastor Jerome, paano malalaman na tinawag ka? Comment down below. And babasahin namin yan sa next episode.